Annyeong chingo! Hi! Welcome back again sa aking YouTube channel! So, it's me again, Kathy. Nagpakulay lang ako ng buhok and then nagpagupit lang. Kamusta po kayo lahat? So, naging busy ako this weekend kasi every weekend kasi dito sa Korea, yung mga tao lang trabaho halos. Lalo na yung asawa ko. So, yung time na yon is ini-spend namin yung time with each other. Ganon. And then, nagpupunta lang kami kung saan, kung nagmamasyal-masyal lang, ganon. Pero this weekend, halos sa bahay lang kami. And then yun, nag-car wash lang kami and then nagpaano ako ng buhok. Ayan. So, bago nga pala tayo mag-start ng ating topic. So, may nag-request lang nitong video na to. So, gusto ko lang maka-help. So, itong topic natin is about sa Korean language. So, siguro yung tinutukoy niya is yung exam sa F6 visa. Ayun yung topic natin today. So, bago tayo mag-start, please subscribe my YouTube channel and don't forget to hit notification bell para lagi po kayo ma-notify sa mga susunod ko pang video. Let's move on to our topic. 초콜릿은 달콤해 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 오렌지는 상큼해 상큼해 상큼해. Our topic guys today is about sa Korean language proficiency. So, kasi yung sasabihin ko is for my experience lang. So, sana wag niyo akong i-bash. Kasi, yung sasabihin ko lang, yung pawang katotohanan lang. Yung experience lang talaga namin. So, that, before, hindi ko pa talaga, wala pa si Sam sa buhay ko and hindi pa kami magkarelasyon. Hindi ko pa siya nakikilala. Is nag-aaral na ako sa Korean center ng Korean language. Kasi ang plano ko talaga is mag-Korea for factory. Pero yun nga, sobrang hirap. As in, 1 month ka lang mag-aaral. Sa 1 month na yun, matututunan mo ba yun? Siyempre, hindi. And yun nga, biglang nagkakilala kami ni Sam. And then, may alam na rin naman akong konti kasi na Korean language. Pero, 'di ba kapag kailangan pag F6 visa, kailangan mag-exam ka sa embassy para maipasa mo 'yon at mabigyan ka ng visa. Pero ako exempted. Maswerte ako. Oo. Maswerte ako. So guys, ibibigay ko lang yung tatlong pwedeng mangyari, pwedeng gawin. Una is, mag-exam ka, yung Filipina, mag-exam ka ng topic sa embassy, Korean language nila. And then, number 2 is magpapa-interview yung asawa mong Korean. And number 3, mag-exam si Korean husband mo dito sa Korea ng topic ba yun? OPIC exam? Ganon. Kaya ako exempted kasi yung asawa ko nag-exam siya. English yon. And then, naipasa niya, level 2. Kaya, hindi ko na kailangan mag-exam, exempted na ako. Yun yung nangyari sa visa ko. Kaya, nabigyan agad ako ng visa kasi sobrang smooth lang nung yung process namin dahil hindi ko na kinailangan exam, ganyan. Sobrang, swerte ka. Ayun. Tapos, marami nga nagsasabi sa akin, swerte mo naman kasi sila daw, nag-exam sila, ganyan, ganto. Ako, yes. Pero kung yung asawa mo naman is marunong naman mag-English, why not? Pa-examin mo na lang dito. Malay mo, diba, makapasa, hindi ka na mag-exam. Ganun yung ginawa ng asawa ko. Kaya, lang ba, tulungan lang ba. So, pag hindi ka nakapasa sa F6 visa mo, magpapa-interview yung asawa mo. Hindi ko nga lang alam kung anong ginagamit ng Korean embassy language, kung English ba or Korean. Kasi Pilipina ka, 'di ba? Sa lingwahe niyo kung paano kayo nagkakaintindihan, ganyan. Hindi ko alam 'yon.
Pero yun lang kasi pwede yung magpa-interview siya, and pag naipasa niya, kung hindi naman, ay mag-exam siya dito sa Korea ng UPIK. Exam ba yun? Hindi ko alam kung ano sinasabi yung asawa ko. TOEIC exam. Parang ganyan din sa ano. Pero English nga lang dito. And then, pag naipasa niya yun, level 1 ata and level 2, yan, pasado. Kaya, hindi mo na kailangan mag-exam. And then, nang makapunta ako dito sa Korea, in-schedule din ako ng asawa ko sa online. Sa Susinet ba yun? Para sa program. Para mabigyan ako ng, ano ba yun, yung card, parang residence card ID, na extended yung visa ko. So, pumunta kami doon, and then, after nun, binigyan ako ng parang certificate. And then, sa August 3, pupunta kami dito sa, malapit sa City Hall ata dito sa amin. Kasi i-register ko yon. And then, mag-aantay ako ng 2 weeks para ma-release sa akin yung card ko. And then, pwede na akong mag-aral ng KIIP dito sa Korea. So, marami namang center yung KIIP. Kung saan ka naka-base, maghanap ka na lang ng base ng KIIP center dyan sa para sa mga foreigner yon. Para, free lang ata siya. So, yun yung ano. So, ngayon hindi pa ako nag-aaral. Kaya, nag-base pa lang ako dito sa bahay. YouTube, ganun. Kahit konti, may malaman ako. Kasi, pinatry ako ng asawa kong exam sa test ba. Kung anong level yung, Korean language ko. Ligwak. As in, wala. Remediate ba yun eh? Yeah. Wala talaga. Kasi hindi ko nga naintindihan. Magagawa ko. Ayun, kaya inaantay ko lang yung magkaroon lang ako ng card, and then mag-start na ako magklase. Guys, sobrang hirap kapag hindi ka talaga marunong mag-Korean dito. Alam nyo ba? Kasi nga naiinip ako dito sa bahay. Tinry kong maghanap ng trabaho kahit hindi ako marunong mag-Korean. Ligwak ako. 2 beses akong hindi tinanggap. So, tapos, ayun nga, kaya napag-desisyon na lang namin ng asawa ko na mas mabuti mag-aral muna talaga. Unang mag-aral bago magtrabaho, ganun. So, yun lang yung ginawa namin sa Korean language. Kaya kung marunong naman yung asawa mo mag-English, pa-examine mo na lang siya dito sa Korea, or interview kung ayaw mong mag-exam. Kasi sa exam kasi sa embassy is 50-50. Syempre kung hindi ka pa naman marunong Korean, 'di ba? At nakakaintindi ng Korean. Yun. So, yun lang. Sana naintindihan mo yung mga pinagsasabi ko. Kwento ko lang naman kung ano yung experience ko. So, sana nakatulong ako. And then, kung nakatulong ako, please subscribe my YouTube channel, and don't forget to hit notification bell para lagi po kayo ma-notify sa mga susunod ko pang video. So, isusunod ko na yung CFO na request mo, madam. Thank you for watching. Bye!